Number 1. Seismographs. Ang mga ito ay mga aparato na ginagamit upang makapagtala ng mga alon ng lindol. Ang mga tala ng seismograph ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa lakas at tagal ng isang lindol. Number 2. Fault monitoring. Ang mga siyentipiko ay nagsusubaybay sa mga aktibong fault line upang matukoy ang posibilidad ng mga lindol. Ang mga pagbabago sa kilos ng lupa sa paligid ng mga fault line ay maaaring magpahiwatig ng posibilidad ng isang lindol. Number 3. Historical data. Ang pag-aaral ng mga pattern at kasaysayan ng mga lindol sa isang partikular na lugar ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa posibilidad ng mga hinaharap na lindol. Number 4. Animal behavior. May ilang pag-aaral na nagpapakita na ang ilang mga hayop ay nagpapakita ng kakaibang pag-uugali bago ang isang lindol. Ngayon pag-usapan na natin kung saan tatama ang the big one. May ilang mga lugar sa Pilipinas na maaaring maapektuhan ng malakas na lindol. Number 1. Eastern part ng Pilipinas. Ang mga lugar tulad ng Samar, Leyte at Bicol ay nasa eastern part ng Pilipinas na nakaharap sa Pacific Ocean. Dahil dito, ang mga naturang lugar ay madalas na binabayo ng malalakas na bagyo at maaaring maapektuhan ng malakas na lindol. Number 2. Metro Manila. Ang Metro Manila na binubuo ng 16 lungsod at isang munisipalidad ay maaaring maapektuhan ng malakas na lindol. Ang Metro Manila ay matatagpuan malapit sa Valley Fault System na isa sa mga pinakamalapit na panganib sa lindol sa rehiyon. Ang Valley Fault System, na kilala rin bilang West and East Valley Fault, ay tumatakbo sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ito ay binubuo ng dalawang pangunahing segment. Number 1, West Valley Fault. Ito ay may habang 100 km at tumatakbo sa mga parte ng Quezon City, Pasig, Marikina, Makati, Taguig at Muntinlupa sa Metro Manila at sa mga kalapit na probinsya. Ang fault na ito ay maaaring mag-trigger ng malalakas na lindol